So guys, for today's video, gagawa tayo ng power bank na gawa sa lumang mineral water. Ito po ang ating used na water container guys. Ang gagawin natin ay bubutasan lamang natin ito gamit ang ating, syempre, grinder. Bubutasan lang natin ito ng pa-square. At pag nabutasan na natin ay linisan lang natin ng konti. Punas-punasan lang natin. Ayan guys, pag nabutasan na, next step naman tayo ay i-assemble na natin ang ating 18650. Ang ginawa ko po dito guys ay 3S po siya. 12 volts ang ating battery. Ito naman guys ang tatakbo papunta sa ating solar charge controller. Ito ang magiging input ng battery galing sa solar charge controller natin. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys yung BMS natin, hindi siya yung katulad sa ibang BMS na isa lang ang input at output. Itong nabili natin sa Shopee na BMS ay merong discharge at saka recharge. Yung recharge, yun ang pupunta sa ating solar charge controller. At itong discharge natin ay output natin para sa ating mga appliance o 12 volts devices. Yung isang hilera ng battery bank na 18650 ay parallel. Kaya ang ginawa ko dyan guys, tatlong parallel yan. Tapos ko ngayon ginawang series. Ito ang kanyang diagram guys. Dito tayo mag-uumpisa ng 0. Tapos habang tumataas guys ay papunta sa 12 volts. Sundan nyo lamang guys ang diagram natin sa screen para hindi kayo mawala. At ito ang magiging guide nyo. Kasi dun sa BMS may markings na kung saan nilalagay ang mga wires natin. Ang kailangan na lang nating malaman ay kung nasaan yun sa ating gagawing power bank. So guys, tara magkakabit tayo ng ating solar charge controller. Ito guys, ito ang ating solar charge controller. Ang kinuha nating solar charge controller ay yung kulay green at white. Ito po ay pwede po sa ating mga 18650 LiFePO batteries. Yung kulay blue po ay para po sa mga lead acid. Ito po ay para sa 18650 po natin. At saka nandito na rin guys kung paano ito gamitin. Nakalagay na rin yung mga symbol niya. Kung saan ang solar panel, ang battery at ang output. At kapag nilagay po natin guys ang ating battery, automatic na po yan. Nakaset na po sa 18650 po yan pag nilagay natin. Pero sa akin guys, ang ginagawa ko kasi, hiwalay yung output ko guys. Hindi ako kumukuha sa solar charge controller ng output. May sariling output ng BMS, doon ako kumukuha. At ayan guys, ito naman guys ang kanyang output. At ayan na nga guys, pagkatapos kong ikabit ang positive at negative sa solar charge controller, ayan, nag-on na nga po ang ating solar charge controller at naka-ready na po ang ating output na galing po sa ating BMS. Ayan guys, kung makikita nyo sa screen, 12.4 po ang ating batteries. Ibig sabihin, goods pa po siya. Medyo halos full charge pa po siya. At ngayon, testingin naman natin. Meron akong hinanda dito na DC bulb. 12 volts po itong bulb po natin na 12 watts. Pang testingan lang po natin ng kanyang output kung gumagana po. Dikit lamang po natin ang kanyang positive at negative. Pero itong bulb po natin guys may polarity ito at hindi ilaw kapag baliktad ang pinagkabit natin ng positive niya at negative niya. Kaya dapat i-double check nyo po muna guys. Umilaw na po siya. Ibig sabihin gumagana po ang ating ginawang power bank. Solar panel na lang ang kulang guys. Next time bibili po tayo at mag-iipon para sa ating solar panel. Ayan guys, 12.4 pa rin po siya guys. Ang video po na ito ay para po sa mga gustong mag-umpisa o kaya gustong kumuha ng idea kung paano gumawa ng 12 volts battery bank. At ayan, tapos na po. Ito po ang ating 12 volts solar power bank. Sana guys nakatulong ang idea na ito para sa inyo. Kita-kita ulit sa susunod na video. Salamat!